Ito pong bayad oh. Maraming salamat po, Manong. Tumangulang sa kanya ang driver ng habal-habal na kanyang nasakyan. Nang umalis na ang may katandaan ng driver, iginala naman niya ang paningin sa buong paligid. Marami siyang natatanaw na mga puno ng nyog, katulad sa nadadaanan niya kanina. May mga bahayan rin sa lugar na gawa sa mga pawid at kahoy. Tatlong kabataan ang nakapukaw ng atensyon niya sa di kalayuan. Nakatingin rin ang mga ito sa kanya. Kuryosidad ang nakalarawan sa muka ng mga ito. Ang binatang may hawak ng bola. Dito natuon ang kanyang atensyon. Humakbang siya palapit sa mga ito. Mga iho, pwede bang magtanong? May hinahanap kasi akong tao eh. Baka kilala nyo. Sige po. Ano po bang pangalan ng taong hinahanap nyo? Ang taong hinahanap ko Arturo ang pangalan. Arturo Vidal. Matagal na kaming hindi nagkikita eh. May nakapagsabi lang sa akin na dito siya nakatira sa lugar ng asawa niya. Opo. Kilala po namin siya. Sige po, samahan po namin kayo. Salamat, iho. Tinalingan sandali ng binatilyo ang mga kasama nito para magpaalam. Nagwika pa ito na saka na lang sila ulit maglalaro ng basketball. Matapos magpaalam sa mga kasama, nakangiting bumaling sa kanya ang binatilyo. May nabasa siyang kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi na lang niya yun pinansin. Baka natutuwa lang ito na makakita ng dayo sa lugar nila. Dito po tayo, kuya. Sumunod po kayo sa akin. Pasensya ka na ha. Naabala ko po tuloy yung paglalaro niyo ng barkada mo. Naku, wala po yun. Saan po ba kayo nang galing yan? Galing pa ako ng Mindanao eh. Doon kasi ako nakadestino. Ha? Pwede pong malaman kung anong trabaho nyo? Isa akong sundalo, bata. Talaga po? Astig. Sa wakas, nakakita na rin ako ng totoong sundalo. Bakit parang tuwan-tuwa ka? Kasi po, yan po ang pangarap ko mula pa ng bata ko at titiyakin ko po na matutupad ko yun. Talaga? Di matapang ka rin. Naman, nasa dugo ata namin ang pagiging matapang, sabi po ng tatay ko. Nakikita ko nga na matapang ka. Kaya lang masyado kang patpatin. Baka hindi mo kayanin ang pagsasanay. Huwag mo akong minamaliit, kuya. Kahit payat ako, malakas to. Tsaka, tataba naman siguro ako, no? Hindi, nagbibiro lang naman ako. Huwag mong seryosohin ang sinabi ko. Ang totoo niyan, nung nagsimula ako nun sa pagsasanay, ganyan din ako kapayat. Tumaba at nagkamasel na lang ako kalaunan. Talaga po? Sana po talaga maging sundalo rin ako katulad nyo. Ngumiti lang siya sa binatilyo. Nakikita niya ang sarili nito sa kanya nung kaedaran niya ito. Biglang naglaho ang kanyang ngiti nang maalala kung bakit siya umalis sa serbisyo. Sandali rin siyang nagbalik sa nakaraan. Hindi na tuloy niya namalayan ang pagtakbo ng binatilyo nang malapit na sila sa isang bahay. Nakatirik yon sa malawak na bakuran. Nadatnan nila ang isang lalaki na may hawak na tandang na nakatayo sa loob ng bakuran. Hinihimas-himas nito ang alagang manok. Malayo pa lamang. Napansin na kagad niya ang saklay nito. Ang lalaki naman ay napatingin sa anak na tumatakbo palapit. Tay! Tay! May naghahanap po sa inyo. Baka sigaw ka naman, akala mo nasa kabilang ibayo ko. Sino ba yung naghahanap sa akin? Oo nga po pala. Nakalimutan ko pong itanong ang pangalan niya. Ikaw talaga, oo. Bago ka makipag-usap sa isang estranghero, tanungin mo muna ang pangalan. Baka mamaya masamang tao pala. Tingin ko naman po mabuti si kuya kasi sundalo daw po siya. Huminto siya ilang dipa ang layo sa mag-ama. Tinititigan naman siya ni Arturo mula ulo hanggang paa. Biglang nanlaki ang mga mata nito at biglang napahakbang palapit sa kanya. Gumagaralgal din ang boses nito nang magsalita. Rigor, ikaw na ba yan? Aba,
Ikaw nga! Inilang hakbang lang ni Arturo ang pagitan nila at sinugod siya ng isang mahigpit na yakap. Dahil doon, nabitiwan pa nito ang saklay. Nagtataka namang nakatingin lang sa kanila ang binatilyong si Jepoy. Mahigpit ding yumakap si Rigor sa kapatid na ilang taon din niyang hindi nakita. Kuya, kumusta ka na? Parang hindi ka tumatanda. Heto, ayos naman. Buti natuntun mo ako sa lugar na ito. Ang totoo niyan nagbakasakali lang ako. Yung huling sulat na pinadala mo sa akin, tinago ko pa yun Tsaka, meron nakapagsabi sa akin na sumama ka nga daw sa lugar ng asawa mo. Ang buong akala ko mamamatay na lang ako nang hindi man lang tayo nagkikita Hindi yun nakatakdang mangyari, kuya. Kita mo ngayon nandito na ako sa harapan mo ngayon. Oo nga pala. Ano nangyari sa paa mo? Ito ba? Naaksidente ako sa minamaneho kong traktura. May ilang taon na rin ang nakakalipas. Siya nga pala, nagkakilala na pala kayo ng anak ko. Nag-iisa mong pamangkin yan? Oo, kuya. Pero hindi ko nahingi agad ang pangalan niya Kaya pala ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Anak mo pala siya? Siya si Jepoy. Pasensya ka na sa batang yan Lagi kasing nauuna ang daldal. Ayos lang yun, kuya. Nakakatuwa nga siya Makwento rin. Manang-mana sa'yo. Aba, huwag kang tumayo lang dyan. Magmano ka sa tsurigor mo. Di ba gustong-gusto mo siya makilala? Mano po, Chong. Pasensya na po kanina Natawag ko po kayong kuya. Hindi ko kasi alam Ayos lang yun, Jepoy. Alam mo bang idolo ka niyan? Malimit ka nga din niyang ipagmalaki sa mga kaibigan niya Lagi kasi kitang kinikwento sa kanya. Ako ba ang dahilan kung bakit gusto mo rin maging sundalo? Ganun nga po, Chong. Lagi ko nga naiisip na magkakasama tayo sa isang laban Napatawa naman si Rigor sa kanyang pamangkin. Ginulo pa niya ang buhok nito na ikinatawa lang din ng binatilyo. Mabuti pang tara muna sa loob ng bahay para makapagmeryenda ka. Tiyak pagod na pagod ka sa biyahe. Akala ko po hindi nyo nayayayain pumasok sa loob ng bahay si Chong Mabuti pa mauna ka na sa loob. Ipaghanda mo kami ng meryenda. Sige na anak. Agad namang tumalima ang binatilyo sa utos ng ama. Sinabayan naman ni Rigor ang mabagal na paglalakad ng kapatid. Si Ate Linda nga pala. Nasa kabilang barangay. Piyesta kasi doon. Kaya nandun siya para tumulong sa paghahanda. Bukas pupunta doon si Jepoy. Kung hindi magbabago ang isip nun. Ikaw ba hindi pupunta para makipiesta? Hindi. Mula nang maputulan ako ng binti, madalang na akong lumabas ng bahay. Mahirap din kasi ang daan papuntang kabilang barangay. Tsak namang may dalang ulam ang Ate Linda mo Pag-aalaga na lang ng mga hayop ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Anong mga hayop, kuya? Yung pangbenta ba? Oo, katulad ng baboy. Buntis nga yung inahin Meron din akong kalabaw at mga kambing. Ayos siya na. Malaking pera din kapag naibenta. Tsaka, kuya, kung kailangan mo ng pera, magsabi ka lang sa akin. May ipon naman ako kahit papano Nako, okay naman kami. Hindi naman kami naghihikaw sa buhay. Basta kuya, kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Gusto ko rin kasing bumawi sa inyo. Nang makapasok sila sa bahay, may nakahanda ng kape at kakanin sa bilog na lamesa. Itinuro ni Arturo ang upuan. Hinintay munang makaupo ni Rigor ang kapatid bago naupo sa katapat nito. Kumain ka na muna. Gawa ng Ate Linda mo ang kakanin na yan. Minsan kasi, may mga pa-order yon ng mga kakanin. Salamat kuya. Kayo ni Jepoy. Kumain na kami. Yan ang inalmusal namin kanina Maya-maya pa ay lumabas si Jepoy sa kusina at sumali sa kanila sa kwentuhan. Nang gabing yon,
Nasa labas ng bahay si Rigor. Nakatingin lang siya sa kawalan. Kahit gaano pa kalalim ang iniisip niya, laging alerto pa rin ang pandama niya. Narinig niya ang mahihinang yabag ng paa ng kapatid. Hindi na siya nag-abala pang lumingon. Hinintay na lang niya itong makalapit. Iniisip mo ba ang naiwan mong trabaho? Wala na akong trabaho, kuya. Iniwan ko lang ang serbisyo ko. Ha? Bakit? May nangyari ba? Noon lang lumingon si Rigor sa kapatid niya. Matama niya itong tinitigan bago magpaliwanag kung bakit siya umalis sa pagsusundalo. Matapos marinig ang kanyang salaysay, naiiling na lang si Arturo. Nauunawaan niya ang kapatid sa naging desisyon nito, pero nanghihinayang din siya dahil matagal na ito sa serbisyo. Kung minsan talaga, may mga pangyayari na nagiging dahilan para mabago ang tinatahak nating direksyon. Katulad na lamang ng nangyari sa'yo. Sino mag-aakala na pagkatapos ng mahigit 10 taon mo sa serbisyo, mapipilitan ka pang umalis dahil sa isang pangyayari na hindi mo naman kagustuhan. Pero ang mahalaga, tapat kang nagsilbi sa bayan at umalis ka, nakapakanan pa rin ng nakararami ang iniisip mo. Ipinagmamalaki kita, bunso, dahil mas pinili mo pa rin maging matuwid. Hindi ko lang talaga maiwasan na hindi masaktan na ako yung nasa tama. Mas pinanigan pa rin nila ang mga matataas na opisyal dahil lang sa mas mababa ang ranggo ko. Mas maganda na rin ang umalis ka at magpalamig. Malay mo, ipatawag kang muli. At least nandito ka. Kung nandun ka, baka pag-initan ka lang eh. Hindi basta-basta ang mga taong nakabangga mo. Naalala ko pa nung mga binatilyo pa lang tayo, kuya. Nang sabihin ni Kuya Manuel na gusto niya magpare, hindi tumutol sina Inay at Itay. Natuwa pa sila. Nang sabihin mo naman na gusto mo maging seaman, hindi rin sila tumutol. Nang sabihin ko naman na gusto ko magsundalo, hindi lang tumutol ang mga magulang natin. Nagalit pa sila sa akin. Nagbanta pang itatakwil nila ako kapag itinuloy ko ang pagsusundalo ko. Pero hindi ka natakot na ituloy ang pangarap mo sa kabila ng pagbabanta nila. Kaya lang naman ayaw ka nilang suportahan sa pangarap mo dahil natatakot sila na maaga ka mawala sa piling nila. Alam mo naman ang buhay sundalo, hindi ba? Laging nasa hukay ang isang paa. Pero alam mo ba? Laging ipinagmamalaki ni tatay sa ibang tao kung gaano ka katapang. Ang mga narating mo, lihim ka nilang sinusubaybayan noon. Kaya huwag mong isipin na hanggang sa huling hininga ng mga magulang natin ay galit pa rin sila sa'yo. Sana narinig ko mismo na ipinagmalaki ako ni tatay. Isa pa sa ikinalulungkot ko noon, na alam kong dadaling ko na dito sa dibdib ko, na wala ako sa tabi nila nang mamatay sila. Nasa gitna kasi kami ng engkwentro noon eh. Naiintindihan nila yon. Nung pinili mo na maging sundalo, batid nila na hindi na kaming pamilya mo ang prioridad mo. Ay, maiba nga ako. Kumusta na pala si Kuya Manuel? May 1 taon na rin kaming hindi nagkikita eh. Mula nang madistino siya sa malayong baryo, nung huli nga kaming nagkita napansin ko ang pagkabahala sa kanya. Sinabihan ko nga siya na kung may pag-aalinlangan siya sa baryo na yon, huwag na kako siyang tumuloy pa. Bakit? Ano bang meron sa baryo na yon? Sabi pinamumugaran daw yun ng mga aswang. Dapat pinigilan mo siya kung ganon. Alam mo palang may aswang sa baryo na yon, kuya. Ilang beses ko siyang pinigilan noon, pero kilala mo naman ang panganay nating kapatid. Kapag nagdesisyon na, wala na makakapigil sa kanya. Walang araw at gabi na hindi ako nag-alala para sa kanya. Kung hindi lang sana ganitong kalagayan ko pupuntahan ko siya sa baryo na yon. Wala ka na ba talagang balita sa kanya, kuya? Minsan, nagkita kami ng kasamahan niyang pare. Kung may masama daw na nangyari kay kuya, makakarating daw yun sa kanila. Sabi niya wag daw ako mag-alala
dahil ginagabayan daw ang kapatid natin ng Panginoon. Di ko pa rin maiwasan na mag-alala sa kalagayan niya ngayon. Sa mga susunod na araw, pupuntahan ko siya sa baryo na yon. Kung hindi ako makakaabala sasama ako sa'yo. Gusto ko rin makita ang kalagayan niya doon. Sige, planuhin natin ang pagpunta doon. Kapag nalaman ko na hindi siya maayos doon, sa ayaw at sa gusto niya, aalisin ko siya sa baryo na yon. Napatitig naman si Arturo sa kapatid. Alam niyang gagawin nito yon. Nag-aalala rin naman siya sa kuya nila, kaya hindi na siya tumutol pa nang planuhin nitong pumunta sa baryo na yon. Kinabukasan, araw ng piyesta sa kabilang baryo. Tila ayaw na rin pumunta ni Jepoy para makipamiesta. Kung hindi pa siya pinuntahan ng mga kaibigan, hindi pa kikilos ang binatilyo para mag-ayos. Naiiling na lang na nakatanaw si Mang Arturo sa anak habang palayo ito, kasama ng dalawang kaibigan. Ilang araw bago magpiesta, excited na yung mokong na yan Pero nung dumating ka, parang ayaw nang lumabas ng bahay. Pansin ko nga na ayaw nang humiwalay sa akin mula pa kahapon. Ang dami niyang tanong. Natural na siguro sa mga kabataan ngayon ang pagiging kuryoso sa lahat ng bagay, no? Tsaka, idol na idol ka nga niya. Mas ikaw nga ang binibida niya sa ibang tao kaysa sa akin na ama niya Gusto niya talaga magsundalo kuya. Ikaw, ano naman ang masasabi mo sa pangarap niya na maging sundalo? Ang totoo niyan naroon ang pagtutol sa akin. Pero ayoko namang tularan si Itay sa pag-iigpit sa'yo noon. Kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay, susuportahan namin siya ng nanay niya. Tama lang naman na suportahan mo siya sa gusto niya, kuya. Tsaka malay mo, magbago pa ang isip niya. Bata pa naman ang anak niyo Marami pang pwedeng mangyari. Mas bata ka pa sa kanya noon ang sabihin mong gusto mo maging sundalo. Kaya tingin ko, hindi na magbabago ang isip ng batang yan. Alam mo ba, may mga gawi siyang minana sa'yo. Mainitin din ang ulo kapag nasa tama. Talagang ipaglalaban niya. Talaga? Malakas pala talaga ang dugo natin, ano? Hindi mo ba napapansin? Kahawig mo rin siya. Lalo na kapag kumukunot ang noo. Pwede na nga kayong mapagkamalan na mag-ama Kamukhang kamukha mo siya nung kaidaran mo siya. Nang sulyapan ni Rigor ang kapatid, may nakaguhit ng ngiti sa labi nito. Tila ba naaalala nito ang mga panahon ng mga bata pa sila. Nang araw na yon, naisipan ni Rigor na mangahoy. Napansin niya kasi na konti na lang ang mga nakaimbak na panggatong sa banggerahan ng bahay. Imbis na magpapahinga ka yan pa ang aatupagin mo. May inuupahan naman ako na nangangahoy para sa amin kuya, hindi ako sanay na walang ginagawa Mag-iingat ka lang Sa dulo pala ng kakahuyan may bakod na. Hindi ka na pwedeng lumampas doon. Pribado na kasi ang lupang yon. Medyo mahigpit ang may-ari nun. Ayaw na ayaw niyang may mapapadpad na ibang tao sa lupa niya. Oo kuya, tatandaan ko. Tsaka, hindi naman ako lalayo. Matapos isuksok ang itak sa kaluban na nakatali sa bewang, lumakad na si Rigor. Tinugpa niya ang daan patungo sa Nyugan. Nasa 20 minutos din ang nilakad niya bago narating ang kakahuyan kung saan niya balak mangahoy. Sa di kalayuan, tanaw na niya ang sinasabi ng kapatid na bakod. Dahil nalibang sa ginagawa, hindi niya na napansin na marami na siyang nakuhang mga kahoy. Tinalian lang niya yon ng ligaw na baging bago pinasan. Sa kanyang paglalakad pauwi, may nadaanan siyang matandang babae. Nakasalampak yun sa lupa at tila may iniindang sakit. Agad niyang binitiwan ang pasan niyang mga kahoy at saka dinaluhan ang matandang babae. Ayos lang po ba kayo, Lola? Ano po bang nangyari sa inyo? Ayos lang ako, iho. Salamat, ha. Bigla kasi ako nadulas habang naglalakad Hindi ko na malayan na basa pala yung dinaanan ko. San ba ang bahay niyo, Lola? At ihahatid ko na po kayo. Salamat, iho. Ang bait mo naman. Malapit lang dito ang kubo ko.
Kung hindi ako makakaabala maaari ba? Ako na po magdadala ng bayong nyo. Kumapit lang po kayo sa akin. Sigurado ka ba, iho, na hindi ako magiging abala sa'yo? Hindi po, Lola. Nangahoy lang naman po ako Babalikan ko na lang po ang mga panggatong. Ang importante po maihatid ko kayo sa bahay nyo. Baka kung mapano pa kayo kung iwan ko kayo dito. Napakabuti mo naman. Teka lang, hindi ka taga rito, no? Ayun lang kasi kita nakita Kahapon lang po ako dumating. Kapatid ko po si Arturo Vidal. Ako nga pala si Rigor. Ano po ang pangalan nyo, Lola? Tawagin mo na lamang akong Tandang Lupe. Yan ang nakasanayan sa akin na tawag ng mga taga rito. Napatango na lang si Rigor habang inaalalayan niya itong maglakad. Hindi nagtagal, narating din nila ang isang maliit na kubo. Hindi maiwasang mamangha ni Rigor sa mga bulaklak na nakatanim sa paligid. Halatang alagang-alaga ang mga yon. Mga tanim niyo po mga halaman na to, Lola? Ang ganda po Iho, libangan ko na ang pagtatanim ng iba't ibang halamang namumulaklak. Ang gaganda nga po Ay, sino pala ang kasama niyo dito? Mag-isa lang ako nakatira sa kubo na to, iho. Matagal na akong iniwan ng nag-iisa kong anak. May sarili na siyang pamilya at naninirahan na sa ibang lugar. Ganun po ba? Paano po? Ayos lang po ba kayong maiwan dito mag-isa? Oo naman, iho. Sanay ako mag-isang naninirahan dito. Salamat ulit sa'yo, ha? Sige na, baka abutan ka pa ng ulan. Sige po. Aalis na po ako, Lola. Mag-iingat na po kayo sa susunod, Sandali pang sinulyapan ni Rigor ang kubo at ang mga halamang namumulaklak sa paligid. Bago tumalikod at naglakad palayo. Binalikan na niya ang mga panggatong at saka umuwi na ng bahay. Saktong nasa loob na siya ng bahay nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang babae. Nung sabihin kasi yon sa kanya, hindi agad siya naniwala dahil maaliwalas naman ang panahon. Mabuti hindi ka inabot ng malakas na ulan. Nakakapagtaka nga. Ngayon lang ulit umulan ng ganyan dito. Oo nga Samantalang kanina ang ganda-ganda naman ng panahon. Naalala ko tuloy yung matandang babae kanina. Ano? Sinong matandang babae nakita mo? Kuya, habang pauwi kasi ako kanina, may nakasalubong akong matandang babae. Kilala daw siya sa pangalan na Tandang Lupe dito sa lugar nyo. Oo, tama. Wala ba siyang ginawa sa'yo? Ano naman ang gagawin sa akin ng isang matandang babae, kuya? Nadapa nga siya habang naglalakad kaya tinulungan ko. Nakakaawa nga Mag-isa lang pala siya sa kubo niya. Kilala kasi sa pagiging masungit ang matandang yon. Matalas ang bibig niya kaya iniilagan siya ng mga taga rito. Tsaka, merong kumakalat na chismis tungkol sa tunay na pagkatao ng matandang yon. Anong klaseng chismis naman, kuya? Bago pa kami umuwi rito, nandito na ang matandang yon. Usap-usapan na noon dito na may lihim na itinatago ang matandang yon. Kaya pinili na manirahang mag-isa sa kakahuyan. At ang lihim na yon, ang kinatatakutan ng mga taga rito. Di umano, isa siyang aswang. Ha? Aswang? Aba, kuya, tingin ko naman mabait ang matandang yun. Sa katunayan nga hinatid ko pa siya sa kubo niya. Wala naman ako napansing kakaiba. Yun na nga ang ipinagtataka ko Bukod tanging sa ilang siya nakipag-uusap. At nagpahatid pa kamo sa kubo niya. Ibang klase ring matanda. Baka kaya siya mabait dahil alam niyang dayo lang ako sa lugar na to. Baka nga isa rin yun sa dahilan. Pero mas makakabuti kung iiwasan mo na lang si Tandang Lupe. Baka ikapahamak mo pa ang paglapit sa kanya. Tumangulang si Rigor sa kanyang kapatid. Pagkatapos nun, inabala na lang niya ang sarili sa pagsasalansan ng mga panggatong. May balak pa siyang bumalik kinabukasan. Naisip niya kasi na magtambak na ng maraming panggatong dahil malapit na ang tag-ulan. Kinahapunan, dumating na ang mag-inang Laida at Jepoy.
Gaya ng inaasahan niya, tuwang-tuwa ang hipag nang makita siya. Sila ang unang nagkakilala nito at naging magkaibigan, bago ito napangasawa ng kapatid. Pagkatapos ng kumustahan at batian, nagtanong na ito sa naging buhay niya sa makalipas na ilang taon. Panaka-naka naman siyang nagkwento rito. Pagkatapos ng kanilang hapunan, muling lumabas ng bahay si Rigor para magpahangin. Sinundan naman siya ni Jepoy. Chong, sana po magtagal kayo rito sa amin. Depende siguro. Alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Hindi ako maaaring magtagal sa isang lugar. Pero sana po, kung sakaling aalis man kayo, dalasan nyo naman po ang pagdalaw nyo sa amin. Hindi po yung ilang taon na naman bago kayo magpakita. Huwag kang mag-alala. Lagi ko kayong dadalawin dito. Maiba nga pala ako. Saan ka nga pala nag-aaral? Sa bayan pa po. Nako, ang layo pala, no? Kaya ba may motor sa tagiliran nitong bahay? Sa'yo ba yun? Opo. Binili po yun ni tatay para meron akong masakyan. Mahirap din po kasi ang sakayan palabas at pauwi dito sa atin Napansin ko nga, medyo liblib na tong sa inyo eh. Hindi katulad dun sa amin. Chong, matanong ko nga po pala, bakit po binata pa rin kayo hanggang ngayon? Wala kasi akong oras sa panliligaw nun eh. Ngayon po ba meron na? Siguro. Bakit mo naman na itatanong? Marami po kasi mga magagandang babae dito sa lugar namin. Baka may matipuhan po kayo. Baka dito na po kayo makapag-asawa. Hindi na po kayo aalis ng matagal. Ikaw talaga. Hindi ganun kadaling pumasok sa isang relasyon. Tsaka, hindi ko pa kasi naiisip ang mga bagay na yan eh. Bakit naman po? Sabihin na lang natin na hindi ang pagkakaroon ng sariling pamilya ang prioridad ko sa ngayon. Ganun po ba kapag sundalo? Laging ang pagsisilbi sa bayan ang kanilang uunahin kaysa sa pansariling kaligayahan? Ganun na nga, Jepoy. Ang hirap din po pala, no? Huwag mong sabihin na nagbago na kagad ang isip mo. Ayaw mo na bang maging sundalo? Siyempre po, gusto ko pa din. Walang makakaadlang po sa pangarap ko na maging isang sundalo. Maliban na lang sa kamatayan. Napangiti naman si Rigor sa mga tinura ng binatilyo. Ginulo pa niya ang buhok nito. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mga mata ng bata. Parang nakikita niya ang sarili niya rito nung kasing edad niya pa lang ang bata. Marami pa silang napagkwentuhan bago pumasok sa loob ng bahay. Isang linggo nang nakatira si Rigor sa kapatid nang may nangyaring kakaiba sa lugar na yon. May ilang gabi na rin ang may natatagpuan na patay na hayop na alaga ng mga residente doon. Ngunit ang pumukaw sa kanyang atensyon nang marinig niya na kagagawan daw yun ni Tandanlupe. Baka daw inatake na naman ito ng pagkaaswang nito. Hindi tuloy maiwasan na magsalubong ang kanyang kilay nang marinig yun. Wala na talagang ibang pagbibintangan sa lugar na to kundi si Tandanlupe lang. Siya lang naman kasi ang may motibo para gawin yun. Pero wala naman yata silang ebidensya na magpapatunay na totoo nga ang binibintang nila dun sa matanda. Ganon talaga ang mga tao rito. Masyado pa rin silang mapaniwalain sa mga makalumang paniniwala at tradisyon. Kahit nga ako, naniniwala na meron talagang itinatago yang si Tandanlupe. Kuya, baka nga kagagawan lang din ng isang tao ang pagkamatay ng mga hayop o di kaya may babangis na hayop ang gumagala sa lugar na to. Posible rin niyang sinasabi mo. Kuya, ipaubaya mo na pala sa akin ang pagbabantay sa mga alaga niyong hayop. Ako na ang bahala sa kanila, para hindi ka na mapuyat. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Isa nga rin yan sa inaalala ko. Ang hirap pa naman magpadami ng mga alagang hayop, tapos nanakawin lang o di kaya naman papaslangin ng walang awa. Hindi yun mangyayari sa mga alaga mo, kuya. Hindi ko papayagan yun. Nang gabing yun, sinadya ni Rigor na hindi matulog para mabantayan ang mga alagang hayop ng kanyang kapatid. Kanina pa niya pinakikiramdaman ang paligid. Ultimo mga huni ng butiki ay naririnig niya. Kaya nang makarinig ng mga kaluskos sa labas ng bahay, agad siyang bumangon. Sa kusina siya lumabas at sa kawalang ingay na tinungo
kung nasaan ang mga alagang hayop ng kapatid. Noon lang niya naalala na kabilugan nga pala ng buwan, kaya napakaliwanag ng buong paligid. Nakatayo siya sa likod ng isang poste. Mula roon ay kitang-kita niya ang paligid. Maya-maya pa ay nagkandaingay na ang mga baboy, samantalang hindi naman mapakali ang kalabaw sa pinagtatalian nito. Maging ang mga kambing ay nagkumpulan at nagsiksikan sa gilid ng kulungan. Napatingin si Rigor sa matataas na damo na gumagalaw. Napakunot noo siya dahil hindi naman mahangin ng mga oras na yon. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Dahan-dahan niyang binunot ang baril sa kanyang bewang. Pero natigilan siyang bigla na lang lumabas ang isang malaking bulas ng baboy ramo. Itim na itim ang balahibo nun at namumula ang mga mata. Nagpapapaling-paling muna yon bago lumapit sa kulungan ng mga baboy. Nang magkandaingay na ang hayop sa loob ng kulungan, tila nagising naman si Rigor. Lumapit siya sa kulungan habang nakaumang ang hawak na baril. Sa paglapit niya, pareho pa silang nagkagulatan. Biglang nag-anyong pusa ang malaking baboy ramo. Yun lalo ang ikinabigla ni Rigor. Mabilis yun tumakbo papatakas, pero mabilis ang binata. Hinabol niya yon at sunod-sunod na pinaputukan ng baril. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang mga tunog ng baril niya. Nadatnan siyang tulala ng kapatid, asawa at pamangkin. Oh, ano nangyari? Ba't ka nagpaputok ng baril? Hindi ko sinasadya, kuya. Sigurado ko na hindi bata ang nabaril ko kanina. Napasinghap naman si Laida nang makita ang isang binatilyo na nakahiga sa lupa. Duguan yun at nag-aagaw buhay. Wala rin yung damit at mabalahibo ang buong katawan. Nang magmulat yun ng mga mata, namumula yun at nanlilisik. Aswang na baril mo! Ano? Kaya pala, kaya niya magpalit ng anyo. Nang may masmasan, nilapitan ni Rigor ang binatilyo para sana malapatan ng gamot ang mga sugat. Bata, hindi ko sinasadya. Gagamutin ka namin. Ngunit nagwala lang ang binatilyo at hindi nagpahawak sa kanya. Ilang sandali lang, nangisa yun at bumulwak ang masansang na kulay itim na likido sa bibig nito. Tumirik din ang mga mata bago nawalan ng malay. Natataranta namang diniinan ni Rigor ang dibdib nito. Pilit pa rin niya itong isinasalba. Nilapitan siya ni Arturo at hinawakan sa balikat. Wala na siya, Rigor. Wala ka nang magagawa pa. Pero kuya, isa lang siyang bata. Hindi ko naman alam eh. Kahit aswang pa siya, bata pa rin siya. Naiintindihan kita. Pero isa siyang salot. Kung hindi mo siya nahuli at napatay, malamang naubos niya ang mga alaga kong hayop at ang mga hayop dito sa baryo natin. Inakay na ni Laida ang anak na labis ding nabigla sa nangyari. Naiwan naman silang magkapatid sa labas. May ilang kapitbahay ang nakarinig ng mga putok ng baril. Si Arturo na ang nagpaliwanag sa mga yon. Sa huli, naging bayani ang naging turing nila kay Rigor dahil napatay nito ang aswang na nambibiktima sa mga alagang hayop ng mga residente. Inilibing na lang nila sa likod ng bahay ang katawan ng binatilyong aswang. Mula ng araw na yon, naging matamlay na si Rigor. Hindi na maalis sa isipan niya ang nagawa. Iniisip mo pa rin ba nangyari? Ilang beses ko bang sasabihin na hindi mo yun kasalanan? Mas lalong hindi yun kasalanan ng batang yun. Maaaring nagugutom lang siya, kaya nagawa niya ang bagay na yun. Pero hindi talaga siya lubos na masama. Dahil kung hindi, sana tao ang binibiktima niya. Maaaring tama ka, pero wala na tayong magagawa pa. Hindi na natin maibabalik ang buhay niya. Hindi kaya siya hinahanap ng pamilya niya? Isa pa yan sa inaalala ko. Oras na malaman ng pamilya ng batang yon ang kanyang sinapit, baka gumanti sila sa'yo. Aarapin ko kahit sino sa kanila. Huwag lang nila kayong idadamay. Ang mabuti pa, paghandaan na lang natin kung sakaling dumating na sandaling yon. Nang sumunod na mga araw, naging tahimik naman ang kanilang baryo. Wala namang nabalitaan na kahit na ano si Rigor. Unti-unti na rin niyang nakakalimutan ang nagawa sa batang yon. Isang umaga,
Muling nangahoy si Rigor. Sumama naman sa kanya si Jepoy dahil walang pasok sa eskwelahan ng araw na yon. Chong, huwag po tayo dito dumaan. Oh, bakit naman? Malapit po kasi dito yung kubo ni Tandang Lupi. Baka makasalubong natin ang matandang yon. Nakita ko na ang sinasabi mong matandang yun. Mukha naman siyang mabait eh. Kaya huwag ka mag-alala kung makasalubong man natin siya. Talaga po? Nakaharap niyo na po matandang yun na sinasabi nila na isa daw aswang? Huwag mo siyang husgahan kagad. Hindi pa naman natin napapatunayan na aswang nga talaga siya eh. Huwag mong gayahin ng ibang tao na wala nang ginawa kundi ang manghusga ng kapwa. Opo, Chong. Pasensya na po ah. O sige, bilisan na natin para hindi masyadong tanghaliin. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Lingid sa kanila, nasa paligid lang ang taong kanilang pinag-uusapan at narinig ang kanilang pinag-uusapan. Sa mga sumunod na araw, tuluyan nang nakalimutan ni Rigor ang nangyari nang gabing mapatay niya ang batang aswang. Isang araw, nagpaalam siya sa kapatid niya na may pupuntahan lang na isang kaibigan. Ginabi na siya ng uwi ng mga oras na yon. Wala na rin siyang masakyan kaya napilitan na lang siyang maglakad. Habang nasa daan, bigla siyang natigilan nang maramdaman niya na tila may sumusunod sa kanya. Sa klase ng trabaho niya, kahit hindi nakikita, batid niyang pinagmamasdan nito ang kanyang kilos. Ramdam niya na sobrang lapit lang nito. Bukod doon, may masangsang na amoy siyang naaamoy na sumasama sa hangin. Huminto siya sa paglalakad. Bigla siyang lumingon sa pinanggagalingan pero wala siyang nakita na ibang tao. Inilibot pa niya ang paningin sa buong paligid pero wala na yung pakiramdam na merong nagmamasid sa kanya. Gayon din ang mabahong amoy na naaamoy kanina. Ilang sandali muna ang ginawa niyang pagmamanman sa paligid bago itinuloy ang paglalakad pauwi ng kanilang bahay. Nang malapit na siya sa kanila, bigla namang lumitaw si Tandang Lupi. Nagtataka siya kung saan to nanggaling at bigla na lamang sumulpot sa kung saan. Tandang Lupi, ano pong ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Gusto lang kitang balaan. Mag-iingat ka, iho. Nakabuntot lagi sa'yo ang panganib. Salamat po, Lola. Pero sanay na po ako sa panganib dahil na rin po sa uri ng trabaho ko. Alam ko. Pero ang panganib na tinutukoy ko, hindi mo pa nakakainkwentro sa buong buhay mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Imbis na sumagot, may inaabot sa kanya ang matandang babae. Nakatitig lang siya sa medalyon na hugis bilog. May mga nakaukit na mga salitang Latin dito. Pamilyar na sa kanya ang ganoong klase ng medalyon. Ang iniabot sa kanya ng matandang babae ay isang anting-anting. Sinulyapan niya ang mukha nito. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Napilitan na rin siyang tanggapin ang medalyon na iniabot nito. Kusang gagana ang kapangyarihan niyan sa taong karapat-dapat. At alam kong ikaw ang taong yon. Bakit naman po sa dinabi-dami ng tao dito sa akin niyo pa to'y binigay? Tanong ni Rigor habang sinisipat ng maigi ang hawak. Pero walang tugon na narinig mula rito. Nang mag-angat siya ng paningin, wala na ang matanda na kanina lang ay nasa harapan niya. Nagtataka naman na iginala niya ang paningin sa paligid, pero ni anino ng matanda ay hindi niya na makita. Kakaiba nga talaga ang matandang yun. Sana naman ligtas siyang makauwi sa kubo niya. Napapabuntong hininga na lang na humakbang siya pauwi. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang naghihintay sa kanya ang kapatid. Pinag-alala mo ako Akala ko kung napano ka na Pasensya na kuya. Nakalimutan ko ang oras Wala rin kasi akong masakyan kaya naglakad na lang ako pauwi. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo na wala nang biyahe dito kapag gabi na. Ayos lang kuya. Nakabuti rin naman sa akin na maglakad sa gabi. Pakiramdam ko kasi nangangalawang na ako. Namimiss mo siguro ang trabaho mo, no? Inaamin ko kuya na hinahanap ng katawan ko yung dati kong ginagawa. Pero hindi ko kasi alam kung makakabalik pa ako sa serbisyo
Ipaubaya mo na lang sa Panginoon ang lahat. Kung makakabalik ka pa, ibig lang sabihin nun yan talaga ang nakatadhana para sa'yo. Oo nga. Tsaka, siguro kailangan mangyari din sa akin to para magkasama tayo. Sana lang nandito rin si Kuya Manuel. Nararamdaman ko na magkikita-kita rin tayo balang araw. Maiba ko. Kumain ka na ba? Oo, kuya. Kumain na ako bago umuwi. O paano? Mauna na ako sa'yo matulog kanina nga pala. Hinihintay ka rin ni Jepoy. Kung hindi ko pa nga sinabihan na matulog hindi matutulog. Pambihirang bata talaga yan. Hindi mapakali ang batang yun kapag hindi ka nakikita. Nakakatuwa talaga ang batang yung kuya. Swerte niyo po kay Jepoy. Bukod sa mabait at magalang, may pangarap pa sa buhay. Dapat siguro nag-aasawa ka na rin para maitatawag na rin sa iyong tatay. Ang sarap kaya sa pakiramdam na may anak. Tsaka, tol, tumatanda ka na rin. Baka nga tumandang binata na lang ako nito. Hindi na kasi sumasagi sa isip ko na magkaroon ng sariling pamilya. Huwag mong sabihin yan. Ikaw din naman ang inaalala ko. Hindi habang buhay nandito kami. Mas maigi pa rin yung may makakasama ka sa pagtanda mo. Kung talagang ukol sa akin ang pag-aasawa, mangyayari yan kahit wala akong gawin. Tumango na lamang si Arturo at pagkatapos ay tumalikod na't pumasok sa silid ng mag-asawa. Si Rigor naman ay nagtungo muna sa kusina. Hindi pa kasi siya inaantok ng mga oras na yon. Habang nakaupo nga, bigla niyang naramdaman ang nakakapasong init ng medalyon sa bulsa sa suot niyang pantalon. Kinuha niya yon at tinitigan. Nang mga oras ding yon, nakarinig siya ng pag-iingay ng mga alagang hayop ng kapatid. May kabang bumundol sa kanya na baka may nakapasok na magnanakaw. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at diretsong pinuntahan ang likod bahay kung saan naroon ang kulungan ng mga alagang baboy. Ngunit napatda siya nang makita ang isang nakakatakot na nilalang. Para yung kalahating tao at aso, mas matalim nga lang ang mga ngipin at pangil nito at nakatayo katulad niya. Agad niyang kinuha ang baril na laging dala at walang habas na pinaputokan yon. Mabilis ding nailaga nito ang mga bala ng kanyang baril at saka mabilis nang tumakas. Lumabas naman ng bahay si Arturo. Ano nangyari, tol? May nagtangka na naman sa mga alaga mong hayop, kuya. Lintik talaga. Ayaw talaga nilang tantanan ng mga alaga ko. Siguro dahil buntis ang alaga mong baboy, kuya. Kaya bumabalik-balik sila rito. Kailangan siguro bantayan ng inahing baboy. Hindi ako makakapayag na may masamang mangyari sa baboy ko. Ilalaan ko sa pag-aaral ni Jepoy ang mapagbebentahan ng mga biik Hindi ako papayag na mapunta sa wala ang paghihirap ko. Huwag ka mag-alala, kuya. Ako nang bahala sa pagbabantay sa inahing baboy. Tara na sa loob ng bahay. Kinabukasan, naglagay si Arturo ng mga pangontra sa paligid ng kulungan ng baboy. Tuwing hapon naman, nagsusunog sila ng lumang gulong para pantaboy sa mga ito at sa iba pang elemento. Naisip ko lang, hindi kaya kaanak ng binatilyong aswang yung nakita mo? Hindi tayo nakatitiyak, kuya. Pero bakit ngayon lang siya nagpakita rito? Baka kumukuha lang ng tiyempo. Handa ako, kuya, kung sakaling babalik siya. Mag-ingat ka, tol. Hindi natin alam, baka nasa paligid lang siya. Kapag araw, kaya nilang mag-anyo bilang pangkaraniwang tao. Kahit nasa ganun pa siyang anyo, kuya, malalaman ko kung aswang siya. Kaya huwag kang mag-alala masyado. Tuso ang mga nilalang na yan, tol. Lalo't may kasamaan silang nasawi. Huwag mo sana silang ituring na pangkaraniwang kalaban. Hindi sila kagaya ng mga nakakalaban mong mga rebelde. Alam ko naman yung kuya. Siya nga pala. Nasaan pala si Jepoy? Nagpaalam kanina. Dadayo raw sila ng mga kaibigan niya ng larong basketball sa kabilang baryo. Sabi ko nga, huwag magpapagabi sa daan Hindi matago ni Rigor ang biglang pag-aalala sa pamangkin. Kung totoo kasi na paghihiganti ang pakay ng aswang na nakaharap kagabi, baka pati ang pamangkin ay idamay nito. Nang hapon na, hindi na mapakali si Rigor.
Nag-aalala na rin si Arturo sa anak. Parang gusto nitong pagsisihan na pinayagan pa niya ang binatilyo na maglaro ng basketball sa ibang barangay. Nawala lang ang kanilang kaba nang marinig ang paparating na motor ng binatilyo. Nakahinga na sila ng maluwag nang matiwasay itong nakauwi. Hinihintay niyo po ako? Oo naman, lintik kang bata ka. Kung nahuli ka pa ng konti susundan ka na namin ng tiyong mo. Ano bang balita? Panalo ba kayo? Talo nga po eh. Sayang lang po ang pagdayo namin doon. Ganun talaga sa larong basketball. May nananalo at natatalo. Ang mahalaga tinanggap nyo ng maluwag ang pagkatalo nyo. Oo naman po. Pero medyo nangihinayang lang kami. Di bale, babawi na lang po kami sa susunod. Yan, ganyan dapat. Nang gabing yon, hindi makatulog si Rigor. Pabiling-biling siya sa higaan. Minabuti na lang niyang bumangon at magpahangin sa labas ng bahay. Una muna niyang tinungo ang kulungan ng baboy. Tahimik naman ang buong paligid. Naisip niyang mabisa nga talaga ang pangontra na ginawa ng kapatid. Payapa naman ang gabing yon, maging ang mga sumunod na araw. Kaya napanatag na ang pamilya Vidal na wala nang nakaambang panganib sa kanila. Nanganak na rin ang inahing baboy na alaga ng kapatid. Siyam ang naging biik nito. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa nang dahil doon. Matulin na lumipas ang mga araw. Wala nang kakaibang pangyayari sa baryo na yon. Minsan, maganda ang panahon. Naisipan ni Rigor na mangahoy na mag-isa. Pauwi na siya noon nang makasalubong si Tandan Lupe. Ngumiti siya rito at bumati. Magandang araw din sa'yo, iho. Kumusta na? Mabuti naman po. Oo nga po pala. Salamat po sa binigay niyo Dahil doon nararamdaman ko kapag may masamang mangyayari. Huwag kang magpasalamat. Ikaw ang pinili kaya sa'yo ko ibinigay dahil karapat-dapat ka. Itatanong po sana ako kung hindi niyo po mamasamain. Tungkol ba sa mga sinasabi sa akin ng mga tao rito? Maniwala ka. Kalahati ng sinasabi nila ay totoo. Kung ganun po tama ang paratang nila sa inyo na isa kayong aswang? Oo. Pero hindi ako katulad ng iba na nambibiktima ng mga tao. Kontento na ako sa mga ligaw na hayop sa paligid. Alam ko po na hindi naman kayo masama. Nararamdaman ko po yun. Salamat, iho. Bukod tanging ikaw lang ang nagsabi niyan sa akin. Hindi mo rin ako hinusgahan batay lamang sa nakikita mo at naririnig mo. Sige, maiwan na kita. May kailangan pa kasi akong gawin. Nang humakbang palayo ang matandang babae, sinundan pa yon ni Rigor ng tingin. Nang aminin nito na totoo ang paratang ng mga tao rito, nakaramdam siya ng konting takot dito. Pero ng sandaling yon, mas nangibabaw pa rin sa kanya ang pakiramdam niya na mabuting tao ito. Bago lumiko sa malaking puno at nawala, nilingon pa siya nito. Ilang sandali muna na pinalipas ni Rigor ang oras bago umuwi. Pagdating sa bahay, isang bisita ang hindi inaasahan ni Rigor na naghihintay sa kanya. Isa rin itong sundalo at may dala itong mensahe para sa kanya. Matagal na raw siyang pinapahanap. Isang kaibigan ang nagsabi na naroon nga daw siya sa baryo na yon. Kailangan na daw niyang mag-report at bumalik sa kampo nila. Nang makaalis ang bisita, nahulog sa malalim na pag-iisip si Rigor. Naroon ang pag-aalinlangan na iwan ng buhay na tinatamasa niya ngayon. Ngayon lang kasi niya naramdaman ang kapayapaan. Kung nag-aalangan kang bumalik sa serbisyo, alam mong bukas ang bahay na to para sa'yo. At saka, naroon pa rin ang bahay ng mga magulang natin. Alam mong sa'yo yun ipinamana. Bigla lang kasi ako naguluhan, kuya. Pag-isipan mo pa rin mabuti ang desisyon para wala kang pagsisiyan sa bandang huli. Oo, kuya. May isang linggo pa naman akong palugit Nang gabing yon, hindi na naman makatulog si Rigor. Laman ng isip niya ang pagdating ng kasamahan kanina. Maging ang kalagayan ng pamilya ng kapatid, hindi niya maiwasan na mag-alala dahil baka balikan ito ng pamilya ng aswang na napaslang niya. Dahil sa lalim ng iniisip niya, hindi niya na namalayan ang paglapit ng pamangkin.
gising pa rin ito ng mga sandaling yon. Oh, bakit gising ka pa? Di ba maaga pang pasok mo bukas? Hindi pa po ako inaantok eh. Bakit po kayo lumabas? Hindi ba kayo natatakot? Nagpapahangin lang ako. Tsaka, wala naman dapat katakutan. Sobrang tahimik at payapa ng lugar nyo. Hindi katulad sa pinanggalingan ko. Ibig ko pong sabihin eh, baka nandyan lang po sa paligid yung aswang na nakaharap nyo nung isang gabi. Nakakatakot man, pero kailangan paglabanan. Alam ko kasi ang kahinaan nila. Ang tapang nyo talaga, Chong. Kaya naman bilib na bilib talaga sa inyo ang barkada ko eh. Hindi sila makapaniwala na nakapatay kayo ng aswang. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako masaya na nakapatay ako ng aswang. Halos kasing edad mo lang yung napatay ko eh. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing yun, mabigat pa rin sa dibdib ko. Aswang lang naman po yun eh. Salot at kinatatakutan ng mga tao. Hindi nyo naman po kailangan makonsensya, Chong. Kung hindi nyo po yun napatay, tsak na marami pa rin yun mabibiktima. Alam mo, Jepoy, kahit aswang sila, may karapatan pa rin sila na mabuhay katulad natin. Kahit po nasalot sila? Oo naman. Tsaka hindi lahat ng aswang ay masama. May ilan sa kanila ay mabubuti at mas piniling mamuhay ng tahimik. Naalala ni Rigor ng mga oras na yun si Tandan Lupe. Maya-maya pa, pumasok na sila sa loob ng bahay. Sumapit ang araw ng linggo. Narinig ni Rigor na nagpapaalam ang pamangkin na dadayo sa isang barangay para maglaro ng basketball. Pinayagan naman ito ng ama sa kondisyon na hindi ito magpapagabi sa daan. Umuo naman ang pamangkin at masayang gumayak na. Lumapit pa ito sa kanya para magpaalam. Good luck sa laro nyo ha. Galingan nyo. Salamat po, Chong. Kapag nanalo po kami, alay ko po yun sa inyo para sa pinakamatapang na idol ko. Nagulat pa si Rigor nang lumapit pa sa kanya ang binatilyo at yumakap. Tinapik-tapik naman niya ang balikat nito at ginulo ang buhok. Tinanaw pa niya ang pamangkin habang sakay ng motor at papalayo. Aalisin na sana niya ang paningin dito nang mapansin na tila walang ulo ang binatilyo. Kinusot-kusot pa niya ang mga mata nang tingnan niya muli ang pamangkin. Hindi niya na matanaw ito dahil nakaliko na. Oh, bakit para ka nakakita ng multo dyan? Namumutla ka pa. May sakit ka ba? Wala naman kuya. Baka namamalikmata lang ako. Sige, itutuloy ko na ang ginagawa ko. Uminom ka na lang ng gamot kung masama ang pakiramdam mo, ha? Wala lang to, kuya. Huwag mo akong intindihin. Nagtataka naman na sinundan lang siya ng tingin ni Arturo. Nagkibit balikat na lang siya at naisip na baka masama lang ang gising ng kapatid. Lalo't batid niyang malimit itong gising sa gabi. Hindi niya alam kung hindi lang ito makatulog o sadyang nagbabantay. Hapon na ng mga sandaling yon ay hindi pa rin dumarating si Jepoy. Labis na nag-aalala na si Laida sa anak. Baka pa uwi na rin yun. Maghintay-hintay lang tayo. Ngunit sumapit na lang ang 6:00 ng gabi ay wala pa rin ang binatilyo. Napilitan na ang mag-asawa na puntahan ang mga kaibigan nito. Si Rigor naman ay napilitan ng abangan sa kanto na papasok sa kanila ang binatilyo, pero lumalalim na ang gabi ay hindi pa rin ito dumarating. Napilitan na siyang umuwi muna sa bahay. Nadatnan niyang umiiyak si Laida, samantalang labis naman na nag-aalala ang kanyang kapatid. Sabi ng mga kaibigan niya, maaga daw silang umuwi. Hinatid pa daw nila si Jepoy bago dumiretso ng uwi. Pero sa nagpunta ang batang yun? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siya? Hahanapin ko siya sa buong baryo, kuya. Kung nakauwi na siya, tsak, nandito lang siya. Halos buong sulok na ng baryo ay ginalugad na ni Rigor. May ilang kalalakihan din ang naghanap pero hindi nila matagpuan ang binatilyo. Tanging ang motor lamang nito ang nakita na nasa bakanting lote na malapit sa kakahuyan. Habang nasa loob sila ng bahay, isang kalabog ang narinig nila. Tila may inihagis na mabigat na bagay. Agad namang lumabas ang mag-asawa, kasunod ni Rigor. Isang sako ang tumambad sa kanila. Mabilis na nakalapit dito si Laida. Ganoon na lang ang panghihilakbot ng babae
nang makita ang laman ng sako. Napatili ito at sabay na napahagulgol. Ganon din si Arturo, malakas na rin itong pumalahaw. Samantalang si Rigor ay tila ipinako na sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makagalaw, basta na lang siyang nakatingin sa sako kung saan nakalagay ang bangkay ng binatilyo. Jepoy, anak ko! Sino may gawa nito sa'yo, anak? Napakahayop nila! Dumating na rin ang ilang kapitbahay na nakarinig ng sigaw at iyak ng mag-asawa. Maging sila man ay labis na nang hilakbot sa nakita. Nang ilabas kasi ang bangkay ng binatilyo, wakwak ang dibdib at siya nito. Tuyot din ang balat nito na tila sinaid ang dugo sa katawan. Walang duda na aswang ang may gawa nito sa binatilyo. Nang iburol ang binatilyo, selyado ang kabao nito dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng bangkay nito. Hindi rin umaalis sa tabi nito ang ina. Magkatabi sa upuan sina Arturo at Rigor. Parehong namamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak at ilang gabing pagpupuyat. Hindi ako papayag na hindi ko may paghiganti ang pagkamatay ng anak ko. Kahit ikamatay ko pa, hahanapin ko ang halimaw na pumatay sa anak ko. Hindi pa natin natitiyak kung aswang nga ba talaga ang pumatay kay Jepoy, kuya. Ano pa bang ebidensya ang kailangan mong makita? Lahat ng mga taga rito, iisa ang tinuturo. Aswang ang pumatay sa anak ko. Ipaubayan na lang natin sa mga otoridad ang nangyari kay Jepoy, kuya. Huwag mo na lang ilagay sa peligro ang buhay mo. Ganyan ko magsalita. Dahil ba sa hindi mo anak ang namatay? Wala ka ba talagang pakialam? Kung sa bagay, bukas makalawa, babalik ka na sa dati mong buhay. Magiging normal na ulit ang takbo ng buhay mo. Samantalang kami, patuloy na magluluksa sa pagkamatay ng anak namin. Yeah. Masakit din sa akin ang pagkawala ni Jepoy. Sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari. Pero hindi nakakayanin ng konsensya ko kung pati kayo ay mapapahamak. Napahagulgol na lang muli si Arturo habang nakayuko ang ulo at nakatukod ang dalawang braso sa hita. Hinayaan lang ito ni Rigor na maglabas ng bigat na nararamdaman. Batid niya na hindi ganong kadali ang pinagdadaanan ng mag-asawa. Dumating ang araw ng paghatid sa huling hantungan kay Jepoy. Bumuhos ang mga luha ng kapamilya, kaibigan at mga kamag-aral sa libing nito. Isa si Rigor sa nagbuhat ng kabaong ng pamangkin. Matinding pagpipigil lang sa sarili ang ginawa niya para hindi humalagpos ang emosyon niya ng mga oras na yon. Pagkatapos ng libing, pagbalik sa bahay, naririnig pa rin ni Rigor ang pag-iyak ng hipag. Naroon ito sa silid ng anak. Si Arturo naman ay nagpapakalango sa alak sa labas ng bahay. Pinuntahan na ito ni Rigor para patigilin. Tama na, kuya. Masama sa'yo yan. Huwag mo akong pakialaman. Pabayaan mo ko. Hindi maaari, kuya. Sa tingin mo kaya matutuwa si Jepoy sa mga ginagawa mo, ha? Bakit ba nangyari ito sa amin? Bakit sa anak pa namin? Parusa ba ito sa amin? Naging mabuti naman kaming mga magulang, ha? May mga dahilan kung bakit nangyari to, kuya. Anong dahilan? Sabihin mo nga! Anong dahilan? Hindi ko rin alam, kuya. Pero tsak na may dahilan ang nasa taas sa nangyayaring to. Nag-iisa lang namin siyang anak. Matagal bago siya dumating sa amin. Bakit pa siya ibinigay sa amin kung babawiin din naman siya kagad? Tama na yan, kuya. Tama na. Halika na sa loob ng bahay. Naiiling na lang si Rigor nang makita ang dalawang boteng nakatumba sa mesa na wala ng laman. Nagpatianod naman sa kanya ang kapatid na pumasok na sa loob ng bahay. Hinatid niya ito sa silid at inasikaso naman ng kanyang hipag. Siya naman ay muling lumabas ng bahay. Doon niya hinayaang pumatak ang mga luha sa kanyang mata. Kahit saang sulok siya tumingin, mukha ng pamangkin ang kanyang nakikita. Mula nang mamatay si Jepoy, naging malungkot na ang bahay. Lagi ring walang sigla ang mag-asawa.
Tila ba nabubuhay na lang ang mga ito dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Dahil laging lasing, si Rigor na lang ang nag-aasikaso sa mga alagang hayop ng kapatid. Ang hipag naman niya ay bumalik na muna sa bahay ng mga magulang nito. Malimit kasing magtalo ang mag-asawa. Para parehong makapag-isip, ay panandalian munang lumayo ang hipag. Nang minsang nagpapakain ng mga alagang baboy, pabalik sa bahay, naabutan niya ang kapatid na alak na naman ang kaulayaw. Kuya naman, hindi ka pa nga kumakain, alak na naman ang inaatupag mo. Bakit ba hindi ka pa bumalik sa kampo nyo? Bumalik ka na sa dati mong buhay. Di ba yun naman ang gusto mo? Hindi ako maaaring bumalik kung ganyan ka. Umayos ka nga. Tingnan mo. Pati si ate, hindi na nakatiis sa mga pinaggagawa mo. Wala kang karapatang pangaralan ako, ha? Baka nakakalimot ka. Mas matanda ko sa'yo. Ang mabuti pa, bumalik ka na ron sa kampo nyo. Umalis ka na rito. Hindi ako aalis hanggat hindi natatapos ang misyon ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Anong misyon nyo? Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni Jepoy. Talaga ba? Ipaghihiganti mo ang nangyari kay Jepoy? Oo, kuya. Kaya sana tumigil ka na sa pag-inom mo ng alak. Oo, gagawin ko yan. Basta ipaghiganti mo na lang ang nangyari sa pamangkin mo, ha? Pangako yan, ha? Tumangulang si Rigor sa kapatid. Kinuha na rin niya rito ang bote ng alak. Pagkatapos, sinabihan niya itong magpahinga muna sa silid nito. Ilang araw na kasing laging puyat ito sa walang humpay na paglalasing. Siya naman, pinuntahan si Tandan Lupe sa kubo nito. Tila alam nito ang kanyang pagdating dahil nakaabang na ito sa labas ng kubo. Ibabalik ko na po yan sa inyo. Di ito kasalanan kung hindi mo naramdaman ang panganib na paparating. Yak naman, nagbigay ito ng babala, pero hindi mo lang pinansin. Yung bang nakita ko na walang ulo ang pamangkin ko habang paalis ito? Yun ho ba ang babala sa akin? Tatak ng kabatayan yon. Bakit hindi mo pinigilan ang pag-alis niya? Hindi ko po alam na isa pala yung babala sa akin. Napakatanga ko. Ang dami kong nailigtas na ibang tao. Pero bakit hindi ko nagawang iligtas ang pamangkin ko? Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip. Nangyari na yon. Wala ka nang magagawa pa. Kahit paulit-ulit mong sisihin ang sarili mo, hindi mo na maibabalik ang buhay ni Jepoy. Hindi ko na nga po maibabalik ang buhay niya. Pero maipaghihiganti ko po ang pagkamatay niya. Lola, alam ko pong matutulungan niyo ako sa bagay na yan. Inaasahan ko lang sasabihin mo yan. Ano bang tulong ang gusto mo? Kauri niyo po ang gumawa nun kay Jepoy. Paghihiganti po ba ang dahilan? Oh, nung gabing magkita tayo, sinusubaybayan na nila ang bawat galaw mo. Kumukuha lang sila ng tiyempo kung paano makakaganti sa'yo. Dinamay nila si Jepoy dahil alam nilang malapit sa'yo ang pamangkin mo. Gusto rin nilang maramdaman mo ang naramdaman nila nang patayin mo ang batang aswang. Pero hindi ko naman po yung sinasadya. Ang batang yun ang pumunta sa bahay. Alam ko naman yon. Pero sarado na ang isipan nila sa kahit anong paliwanag. Saan ko ho sila matatagpuan? Sigurado ka bang susugod ka sa teritoryo nila na mag-isa? Opo. Yun ang huling misyon na gagawin ko bago ako bumalik sa kampo namin. Kung swerte akong makakaligtas. Sa bundok, meron dong naninirahan na pamilya ng aswang. Halos kasabay mo lang silang dumating dito. Mag-iingat ka. Alam nila ang bawat kilos mo. Hinihintay ka rin nila. Salamat po. Teka lang, iho. Kunin mo ulit ito. Kakailanganin mo ang tulong ng medalyon na yan sa laban mo. Walang imik na kinuha muli ni Rigor ang medalyon at pagkatapos ay tahimik na nilisan ang lugar. Pagbalik sa bahay, sinabi agad niya ang plano sa kapatid.
Nabalitaan nga namin na may pamilyang nakatira sa bundok. Pero buong paniniwala namin, mga ngalakal lang sila. May ilang beses na silang nagbabahay-bahay para ialok ang mga kalakal nila. Pamilya sila ng aswang, kuya. Tsak na nagmamanman lang ang mga yon. Teka lang, saan mo naman nakalap ang impormasyon na yan? Kay Tandang Lupe, kuya. Kay Tandang Lupe ko nalaman ng lahat. Hindi ko alam na naging malapit ka na pala sa masungit na matandang yon. Mabait naman siya, kuya eh. Siguro, dahil hindi ko kagad siya inusgahan kahit maraming hindi magagandang sinasabi sa kanya mga tao rito. Kailan mo babalak punta ng pamilyang yun sa bundok? Mamayang gabi na siguro. Gusto sana kitang samahan, kaya lang hindi rin kita papayagan kung sakali man, kuya. Ayoko mapahamak ka. Sige, kapatid ko. Mag-iingat ka. Hihintayin ko na lang ang pagbabalik mo. Naghanda na si Rigor bago tuluyang dumilim. Naglakad na siya paakyat ng bundok kung saan naninirahan ang sinasabing pamilya. Sisiw lang ang pag-akyat ni Rigor sa bundok. Buong gabi siya naglakad. Tanging ang mga kuliglig at panggabing insekto ang naging kasakasama niya ng mga sandaling yon. Hanggang marating niya ang nag-iisang bahay na naroon. Tanging ilaw lang ng gasera ang tumatanglaw sa buong bahay. Iba rin ang katahimikan ng paligid. Maging ang kaninang maingay na mga insekto ay biglang nanahimik. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang isang malaking bulto ng tao. Hindi niya maaninag ang mukha nito, pero natitiyak niyang lalaki ito. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis kang makakarating sa tahanan namin. Ang buong akala ko ay hihintayin niyo pa na makapagbabangluksa kayo, gaya ng tradisyon niyo. Ikaw ba ang pumaslang sa pamangkin ko? Pinatay mo rin naman ang anak ko kaya patas lang tayo. Ako ang may atraso sa'yo. Sana ako ang siningil mo. Hindi ang pamangkin ko, hayop ka! Ginawa ko yun para maramdaman mo ang sakit kung paano mawalan ng mahal sa buhay. Kayo ang dumayo rito para na makapaghasik ng lagim sa mga taga-baryo. Kung di kayo pumunta rito, hindi sana yun sasapitin ng anak mo. Tama na! Nandito ka para magiganti, di ba? Sige! Para matapos na ito! Humakbang palapit kay Rigor ang lalaki, habang hindi siya nilulubayan ng tingin. Sa kanyang mga mata, nagbago ang anyo nito. Naging mabalasik ang mukha nito. Humaba ang mga balahibo nito sa buong katawan. Tinubuan din ito ng matatalas na pangin. Gayun din ang mga kuko sa paa at kamay. Nakaramdam naman ng takot si Rigor, pero pilit niya itong pinaglabanan. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo, lalaki. Ikaw ang gagawin naming hapunan ng pamilya ko. Hindi ako natatakot sa'yo, demonyo ka. Bago ako pumunta dito, nakahanda na ako magbuwis ng buhay. Matapang ka talaga. Ganyan siguro kapag sundalo. Sige, tignan natin kung hindi ka iiyak sa oras na baliin ko ang mga buto mo sa katawan. Inilabas ni Rigor ang itak na dala niya. Kinapadi niya ang baril sa kanyang bewang. Siya na ang unang umatake sa kalaban, pero mabilis nitong naiwasan ang mga atake niya. Nang ito naman ang sumugod sa kanya, bahagya niyang naiwasan ang mga atake nito, hanggang sa magpagulong-gulong sila sa lupa. Nabitiwan niya rin ang hawak na itak. Pigil nito ang balikat niya. Ramdam niya ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang laman. Halos masuka rin siya sa ibinubuga nitong mabawong hininga sa bibig. Napaigik siya nang maramdaman ang kagat nito sa kanyang kanang balikat. Lalo pa siyang napasigaw nang ipagdiinan ng aswang ang mga pangil nito sa kanyang balikat. Pinilit niyang abutin ang patalim na nakasuksok sa kanyang bewang. Inundayan niya ito ng saksak hanggang bitiwan siya. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko na paghihiganti ang pamangkin ko. Humanda ka, demonyo ka! Binalik niya ang patalim sa kanyang bewang at saka pinulot ang nabitiwang itak. Pinaglaruan pa niya yon sa kanyang kamay. Pinaikot-ikot sa ere bago muling sumugod sa kalaban. Ngunit di nagtagal, muli siya nitong nabihag. Sa pagkakataong yon,
Nagawa nitong baliin ang kaliwang braso niya. Napasigaw na lang siya sa sakit hanggang sa matumba siya sa lupa. Dinig naman niya ang malagom nitong pagtawa para yung umieko sa kanyang pagdinig. Tulungan mo ako, medalyon. Tulungan mo ako. Kailangan kong matalo ang aswang na to. Alang-alang kay Jepoy. Anong ibinubulong-bulong mo dyan? Nagdadasal ka ba para sa buhay mo? Yang kahambugan mo ang magpapahamak sa'yo. Na kaya mong paslangin ang anak ko dahil hindi pa niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili niya sa mga katulad niyo. Ipinagdarasal ko na sana wala nang katulad mo ang lumitaw sa baryong to. Isa kang salot hayop ka! Anong sinabi mo? Kahit hirap, muling tumayo si Rigor. Pakiramdam niya, nagkaroon siya ng panibagong lakas. Maigpit niyang hinawakan sa kanyang kamay ang itak. Muli silang nagpambuno ng aswang. Nabitiwan ulit ni Rigor ang kanyang itak at humagis yun sa malayo. Umatras siya. Lumapat sa likod niya ang katawan ng puno. Sumandal siya roon habang hindi inaalis ang tingin sa aswang na kanina pa tumutulo ang laway. Tila takam na ito sa kanya. Humakbang ito palapit sa kanya. Nang ilang dipa na lang ang layo nito, tsaka niya inilabas ang baril at itinutok rito. Benditado lahat ng bala nun. Alam niya na sa oras na lumapat ang bala sa katawan nito, yun na rin ang katapusan ng aswang. Isang putok ang pinakawalan niya. Sapul ito sa pagitan ng dalawang mata. Dilat itong bumulagta sa lupa. Narinig niya ang mga angilan sa loob ng bahay. Marahil ito ang pamilya nito. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang tatlong natitira. Isa-isa niya yung pinaputukan at halos magkakasabay yun na bumagsak sa lupa. Pinakiramdaman niya ang buong paligid. Nang matiyak na naubos na niya ang buong pamilya, kinuha niya ang gas na dala at binuhusan ang buong paligid ng bahay at saka yun sinunog. Alam ko, hindi na rin ako magtatagal. Itinutok niya ang baril sa kanyang sentido. Nang kakalabitin niya na ang gatilyo, tsaka siya nakarinig ng mga paparating na mga tao papunta sa kinaroroonan niya. Nadatnan siyang nakasandal sa isang puno sa harap ng nagliliyab na bahay. Ayon sa isang lalaki, ang kapatid umano niya ang nagsabi na naroon siya. Tinulungan siya ng dalawang kalalakihan para maibaba sa bundok na yon. Pagdating sa bahay, pinuntahan ni Arturo si Tandang Lupe sa kubo nito sa kakahuyan. Tandang Lupe, malala po ang lagay ng kapatid ko. Sa tingin ko kayo lang po makakatulong sa kanya. Ayokong mangako, pero gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para mailigtas siya. Salamat po sa inyo. Huwag ka munang magpasalamat sa akin. Mabuti pang puntahan na natin siya. Sumama na kay Arturo ang matandang babae. Pagdating sa bahay ng mga ito, bumungad sa kanya ang kalagayan ng binata. Buong katawan nito ay puno ng galos at pasa. Nagkukulay talong na rin ang mga sugat nito na mula sa kagat ng aswang na nakalaban nito. Nang maramdaman naman ng binatilyo ang presensya ng matanda, nagmulat ito ng mga mata at saka pinilit ngumiti. Ano pong ginagawa niyo rito, Tandang Lupe? Huwag ka munang magsalita. Nandito ako para subukan kang pagalingin. Tingin ko po, hindi na po ako magtatagal. Huwag ka muna sabing magsalita Akma sanang magsasalita muli si Rigor nang bahagyang tampalin ng matandang babae ang kanyang bibig. Napilitan tuloy ulit siyang isarayon at nanahimik na lamang. Nilinisan muna ni Tandang Lupe ang kanyang mga sugat bago yung tinapalan ng mga halamang gamot. Nang masdan niya ang mukha ng binata, mahimbing na itong natutulog. Matapos niyang gamutin si Rigor, ay lumabas na yon sa silid niya. Naghihintay naman sa kanya ang mag-asawa sa sala. Ano pong balita sa kapatid ko, Tandang Lupe? Hintayin na lang natin na tumalab ang mga halamang gamot na itinapal ko sa mga sugat niya. Matindi pala ang pinagdaanan niyang hirap. Maswerte siya at buhay pa rin siya hanggang ngayon. Nadala ko na matinding pagdadalamhati ko sa pagkawala ng anak ko.
Ako ang pumilit sa kanya na magiganti sa aswang na pumatay sa anak ko. Sa tingin ko, kahit hindi mo siya pilitin, gaganti pa rin siya. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Sabihin mo ang totoo, Tandanlupe. Mabubuhay kaya ang kapatid ko? Tatapatin ko na kayo. Mas malaki ang porsyento na hindi niya kakayanin. Pero wag tayong mawala ng pag-asa. Kung minsan, ang himala ay dumadating sa mga ganitong pagkakataon. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo, Tandanlupe. Hanggat hindi bumubuti ang lagay niya, nandito lang ako sa tabi niya. Aalalayan ko siya hanggang sa gumaling siya. Parang gustong maiyak ng mag-asawa sa ipinapakitang kabutihan ng matandang babae. Aminado sila na maging sila ay hinusgahan kagad ang pagkatao nito. Tatlong araw nang hindi bumubuti ang lagay ni Rigor. Nanghihina na rin ito dahil hindi makakain. Nang magmulat ito ng mga mata, sila agad ang nakita nito. Mukhang hindi kayo umaalis sa tabi ko Tuwing magigising ako, nandiyan kayo palagi. Siyempre, kami ang pamilya mo, Tol. Tama lang na kami ang karamay mo sa mga ganitong sitwasyon. Siya nga pala, bukas darating si Kuya Manuel. Talaga? Sa wakas, makukumpleto na rin tayo. Hindi na pala. Dahil wala na si Jepoy. Jack, kung nasaan man siya ngayon, ipinagmamalaki ka na naman niya. Idol ka nun Kaya magpagaling ka na, Tol, ha? Jack, na malulungkot yon kapag sumuko ka kagad. Lagi nga siyang laman ng panaginip ko, Tol. Tinatanong ko nga siya kung susunduin na ba niya ako. Pero ngumingiti lang siya sa akin. Ibig sabihin lang nun, ayaw ka pa niyang sumunod sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Lumaban ka, Tol. Alam kong matapang ka. Kaya mo yan. Oo, kuya. Laban lang. Tama. Marami pang nangangailangan ng serbisyo ko. Tumaas baba ang dibdib ni Rigor habang nakapikit siya. Tuwing nasa ganoong kalagayan ng kapatid, lagi nang tinitingnan ni Arturo ang dibdib nito para matiyak kung humihinga pa. Isang linggo nang nakaratay si Rigor, tila doon palang nanumbalik ang lakas niya. Natutuyo na rin ang mga sugat niya dahil sa halamang gamot na inilalagay ni Tandanlupe. Nakatulong din ang pagdalaw ng Kuya Manuel niya sa kanya para patuloy na lumaban. Tama nga po kayo. Sa mga ganitong pagkakataon, dumarating po ang himala. Sa totoo po niyan gusto ko na rin mawalan ng pag-asa nun. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Malakas ang resistensya niya kaysa sa ordinaryong tao. Kailangan pa rin niya ng mahabang pahinga. Aalagaan ko pa rin siya hanggang tuluyan na siyang makabangon. May gusto po sana akong sabihin sa inyo, Tandanlupe. Tungkol saan naman ang sasabihin mo? Gusto ko ho sanang humingi ng dispensa. Isa rin po kasi ako sa humusga sa pagkatao nyo. Hindi ko po akalain kung sino pa yung pinaparatangan ng kung ano-ano, siya pa pala ang may malaking maitutulong sa amin. Yun lang ba? Hinusgahan mo man ako noon, pero kahit kailan, hindi mo ko tinignan ng masama tuwing nagkakasalubong tayo sa daan. Ang nababasa ko lang sa mga mata mo, takot. Hindi katulad ng ibang kababaryo natin, tuwing nakikita ko, puro masasakit na salita ang sinasabi nila sa akin. Kaya naman pinatatawad na kita. Naku, maraming salamat po sa inyo. Napakabuti niyo pong talaga. Ngumiti lang sa kanya si Tandanlupe bago muling pumasok sa silid para tingnan ang mga sugat ni Rigor. 2 linggo pa ang lumipas bago tuluyang gumaling si Rigor sa mga sugat na natamo niya. Kasalukuyan silang nasa balkonahe na magkapatid at nakatanaw sa kawalan. Sigurado na ba kayong mag-asawa na iiwan niyo na ang bahay na to? Hindi na ba talaga magbabago ang isip niyo, kuya? Oo. Buo na ang pasya namin ni Ate Laida mo. Habang nandito kasi kami,
Hindi kami makakawala sa matinding kalungkutan sa pagkawala ni Jepoy. Kahit saan namin ipaling ang mata namin, puro mukha ni Jepoy ang nakikita namin. Punong-puno ang bahay na to ng mga alaala niya, kaya mabuti nang umalis na muna kami rito. Sa isang linggo na nila planong bumalik sa lumang bahay ng kanilang mga magulang. Bago sila umalis, nagpasya munang dalawin ni Rigor si Tandanlupe para personal itong pasalamatan sa lahat ng naitulong nito, maging sa pag-aalaga sa kanya nung nakaratay siya. Ngunit pagdating sa kubo nito sa loob ng kakauyan, ay ganun na lamang ang pagtataka niya dahil ang kubo na maayos ay sira-sira na ang mga dingding. Tila ba hindi yun natirahan sa mahabang panahon. Ang buong paligid din ng kubo na noon ay magagandang halaman ng tanim, bagkus mga damo at talahib ang nakita niya doon. Hindi rin nagtagal sa lugar na yon si Rigor. Nakakaramdam kasi siya ng matinding pangingilabot sa tanawing yon. Pagdating sa bahay, ikinuwento ni Rigor sa mag-asawa ang nakita sa kubo ng matandang babae. Maging sila man ay napuno ng pagtataka. Napakahiwaga talaga na matandang yon. May palagay ako na marami pa tayong hindi alam sa pagkatao niya. Mabuti pang ilihim na lang natin ang bago nating natuklasan tungkol sa kanya. Hindi pa rin naman magbabago ang pagkakakilanlan ko sa kanya, kuya. Para sa akin, isa pa rin siyang mabuting aswang. Kinabukasan, nilisan na ng mag-asawa at ni Rigor ang baryo na yon. Baon sa isip nila ang masalimuot at hindi malilimutan na karanasan. Si Rigor ay bumalik sa serbisyo. Hawak ang medalyon na pinagkaloob sa kanya ni Tandanlupe. Ginamit niya yun sa kanyang serbisyo upang protektahan ang sambayanan. Hindi lamang sa mga rebelde, kundi sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim at naghahasik ng lagim sa buong bayan. Minsan isang araw ay naalala niya ang kanyang pamangkin na si Jepoy. Jepoy, pamangkin ko, pinapangako ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat para ipagtanggol ang bayan. Kahit ang maging kapalit pa nito ay ang aking buhay. Pinapangako ko sa iyo yan, pamangkin ko. Tumingala siya sa langit at bigla siyang napangiti nang makita niya ang figura ng kanyang pamangkin sa mga ulap na nakangiti sa kanya at nakasaludo. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit kasunod nito ang isang matamis na ngiti. Dahil alam niya na masaya na ang kanyang pamangkin sa piling ng ating makapangyarihang Panginoon. Ito pong bayad, oh. Maraming salamat po, Manong.